Hello, mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Saan na kayo naroon? Saan na, ano mga ginagawa ninyo? Pagpalain kayo ni Lord. So good afternoon, good evening o good morning. Saan na kayo sulok sa mundo? So ito naman po tayo sa ating minute devotion. So our verse for today is taken from Matthew 23 verse 25. So, sabi dito, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you cleanse the outside of the cup and this, but inside of the cup and this, but inside they are full of extortion and self-indulgence. So, it means po, ito po yung senaryo na to, na sinaway ng Panginoong Hesus ang mga skriba at mga parisiyo na tinawag niyang hipokrito, mapapagkunwari. Ito po yung tinatawag na self-righteousness, kumbaga sa Tagalog, may sariling kabanalan o may sariling katuwiran. Hindi katuwiran o kabanalan ng Diyos. So ito po yung mga tao na that time na laging naghahanap ng mali sa ating Panginoon, pero wala silang na pagkakamali, at lagi silang nasasaway ng Panginoon dahil sa mga ginagawa nila. So katulad sa panahon ngayon, marami pa rin ang katulad nito ng mga skriba at parisiyo. So ang sinasabi ng Panginoon dito, ang pinaka point dito na the internal clean, which is our heart. Sabi nga dito, hindi po kailangan ng kung gaano ba tayo kalinis sa ating mas maganda talagang malinis lahat ng sa panlabas natin, at mas maganda malinis sa panlabas at panloob natin. Ang pinapoint ni Lord dito, na itong mga tao na to na sinaway niya, pagkunwari, kaya ni-rebuke niya, sinaway niya na you hypocrites. First, nalinisin po natin yung internal natin, yung which is our heart. Na sinabi ng Panginoon na nakatingin siya sa puso natin sa 1 Samuel 16:7, na God look at our heart, not the outside appearance, inside appearance, sa looban yung puso natin. So kailangan po na ang pinaka first nating pagkalinisin ang ating mga puso. So ito pong na to na nagre-remind sa bawat isa sa atin na kailangan ang puso natin ay laging malinis. Sabi nga ni Lord Matthew 5:8, di ba? Blessed is the pure heart, we will see God. So mapalad ang may malinis na puso o buong puso, pure ang puso, makikita niya ang Diyos. So pinakaano dito sa verse na to, Jesus rebuked the scribes and Pharisees, calling the hypocrites for focusing outward religious appearance, yung mga religious appearances na mga ritual na ginagawa ng mga skriba at parisiyo, while neglecting internal purity. Sabi ko na neglect yung internal purity, which is our heart. Jesus states, you clean the outside of the cup and this, but inside they are full of greed and self-indulgence. So yun pong pinaka-point dito, emphasizing that true righteousness requires internal transformation over outward show. Overall dapat tayo malinis. Ito rin naman tayo malinis. Lagi tayo na nagkakamali tayo, kakasala tayo. But God looking the purity of our heart. So mga kapatid, hindi po kailangan ng Diyos kung gaano kaganda, kagwapo, kayaman. Ang kailangan ng Diyos kung gaano ang kaloob-looban ng puso natin. So let us pray po. Lord Heavenly Father God, we thank you, Lord, for your word today, Lord.
Na-remind mo kami, Panginoon God, na is not about the outside appearance, but inside eternal, Lord. Our heart, Lord God. Help us, Lord God, na hindi kami magkakaroon ng self-righteousness, Lord God. But Lord, the righteousness came from you, Lord, alone, Lord God. Holiness, Lord God, came from you alone, Lord God. Bless us, Lord, sa lahat na nakapanood, Panginoon God, na to we humble ourselves before you, Lord God. Humble ourselves to you, God. Na kami magkaroon ng mapagkumbabang puso. Lord, masunuring puso, Panginoon God. Purong puso, Panginoon God. Purify our heart, O God. Cleanse our heart always, O God. Na nagkakamali kami, nakakasala kami, Panginoon God. Lord, we love you. We thank you, Lord God, today, Lord God. Bless mo, Panginoon God, ang aking mga kaibigan sa Facebook, ang lahat ng kanyang family, ang lahat, Panginoon, na ginagawa, ang hawakan, lalakaran, Panginoon God, ay pagkapala, Panginoon God. Lord, saan mo sila naroon, Panginoon God? Ikaw po mag-provide lahat ng pangailangan. Lord, alam namin malayo kami sa family, sa lahat ng OFW, Panginoon God. Ikaw po mag-bless sa amin, Panginoon God. Protektahan niyo po ang pamilya, Panginoon God. Ikaw po, Panginoon God, ang kasama na bawat isa, Panginoon God. Lord, we love you. We thank you. We praise you, Lord God. We love you, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. God bless po. Amen po.